Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Magandang umaga sa ating lahat. Isang bagong araw na naman ang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Isang bagong pagkakataon upang siya ay pasalamatan, purihin at paglingkuran. Sa bawat umaga, marami tayong kinaharap na gawain, responsibilidad at mga hamon. Ngunit bago natin harapin ang mundo, mahalagang simulan natin ang araw na nakatingin at nakatayo sa matibay na bato, ang ating Panginoong Hesukristo. Maaaring magbago ang ating kalagayan, ngunit hindi nagbabago ang Diyos. Maaaring may mga bagay na hindi natin alam kung paano haharapin, ngunit maaari tayong magtiwala sapagkat ang Diyos ang ating lakas, gabay at kanlungan. Kaya sa umagang ito, buksan natin ang ating mga puso at isipan sa presensya ng Diyos. Hayaan natin ang Kanyang salita ang manguna sa ating mga desisyon at ang Kanyang presensya ang magbigay sa atin ng kapayapaan. Simulan natin ang araw na kasama natin ang Diyos. Sapagkat kapag si Kristo ang ating matibay na bato, mayroon tayong lakas na harapin ang anumang hamon ng buhay. Magandang umaga muli at naway pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kapatid, ay matatagpuan sa Matthew, Kabanata 18, talatang 20. Ito po ang sinasabi, sapagkat saan may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Samahan ninyo ako sa pananalangin. Amang mapagmahal na Diyos, lumalapit po kami sa iyo, dala ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho. Alam mo po ang kanilang pangangailangan, pangarap at mga alalahanin para sa kanilang pamilya. Panginoon, buksan mo po ang mga pintuan ng oportunidad para sa kanila. Gabayan mo sila sa bawat aplikasyon, sa bawat interview, at sa bawat desisyon. Ibigay mo po ang tamang trabaho na naaayon sa kanilang kakayahan at pangangailangan. Bigyan mo sila ng lakas ng loob na huwag sumuko kahit maraming pagkakataong hindi nagiging matagumpay. Kapag sila ay pinanghihinaan ng loob, ipaalala mo na ikaw ang kanilang tagapagtustos at hindi mo sila iniiwan. Bigyan mo sila ng tiyaga, karunungan at pananampalataya habang naghihintay sa iyong kasagutan. Dalangin din namin ang kanilang mga pamilya. Tulungan mo silang manatiling matatag at magtiwala sa iyong panahon at plano. Panginoon, naway ang bawat naghahanap ng trabaho ay makahanap ng marangal, sapat at makabuluhang hanap buhay. Gamitin mo ang kanilang mga kamay at kakayahan upang maging pagpapala sa kanilang pamilya at sa ibang tao. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa buhay ng aming mga overseas Filipino worker na nagsasakripisyo at nagsisikap
para sa kanilang mga pamilya. Kayo po ang maging kanilang kalakasan, gabay, at kanlungan sa bawat araw na sila ay malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Panginoon, ingatan ninyo sila saan man silang bansa naroroon. Ilayo ninyo sila sa kapahamakan, sa aksidente, karamdaman, pang-aabuso at anumang panganib. Bigyan ninyo sila ng mabuting kalusugan, sapat na lakas, karunungan at tapang upang harapin ang mga hamon ng kanilang trabaho. Kapag sila ay nakakaramdam ng pangungulila, pagod, takot o kalungkutan, iparamdam ninyo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Yakapin sila ng inyong presensya at ipaalala na naririnig ninyo ang kanilang mga panalangin. Pagpalain din ninyo ang kanilang mga pamilya na naiwan sa Pilipinas. Bigyan niyo sila ng pagkakaisa, pagmamahalan, pangunawa at pagtitiis habang naghihintay sa muling pagkikita. Panginoon, pagpalain ninyo ang bunga ng kanilang paghihirap. Gamitin ninyo ang kanilang mga kamay upang maging pagpapala sa kanilang pamilya at sa iba. Naway dumating ang panahon na sila ay makauwi ng ligtas at makasama muli sa ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa lahat ng overseas Filipino workers, maging malayo man kayo sa inyong tahanan, hindi kayo malayo sa puso at pangangalaga ng Diyos. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Prayer meeting ang ating pamagat ng ating pagninilayan ngayong umaga, mga kaibigan. Prayer meeting. Ang prayer meeting ay hindi lamang simpleng pagtitipon. Ito ay panahon upang magkaisa ang mga mananampalataya sa panalangin at palakasin ang isa't isa sa pananampalataya. Kapag tayo ay dumadalo, ipinapakita natin na mahalaga sa atin ang Diyos at ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Ayon sa Matthew, Kabanata 18, talatang 20, sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. Sa pananalangin, mga kaibigan, natututo tayong magtiwala sa Diyos. Sa halip na umasa lamang sa sariling kakayahan. Dito rin natin maranasan ang pagkakaisa ng iglesia. Ang sama-samang pagdadala ng mga problema, pamilya, trabaho, ministeryo at mga pangangailangan ng komunidad sa Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag nating isipin na maliit na bagay ang pagdalo sa mga prayer meeting. Bawat panalangin ay mahalaga. Bawat panalangin ay mahalaga. Bawat presensya ay mahalaga. Ang bawat pusong lumalapit sa Diyos ay maaring maging pagpapala sa iba. Kapag tayo ay nananalangin ng sama-sama, hindi lamang tayo humihingi sa Diyos. Tayo rin ay sama-samang natututong magtiwala, natututong maghintay at sumunod sa Kanyang kalooban. Huwag nating pabayaan ang pagtitipon ayon sa Hebreo, Kabanata 10, talatang 25. Kasi ang pagdalo sa pananalangin ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay pananampalataya. Kapag tayo ay sama-samang nananalangin, mga kaibigan,
napapalakas ang ating ugnayan sa Diyos at sa bawat isa. Sa gitna ng ating mga problema at pagsubok, ang panalangin ang nagpapaalala na hindi tayo nag-iisa. Kaya huwag nating sayangin ang pagkakataong manalangin kasama ang ating mga kapatid. Sa bawat pananalangin, inilalapit natin ang ating puso sa Diyos at muling pinatitibay ang ating pananampalataya. Kaya ang prayer meeting ay isang mahalagang gawain ng mga mananampalataya, mga kaibigan. Sapagkat dito tayo sama-samang lumalapit sa Diyos upang manalangin. Pasalamat, humingi ng patnubay, at ipanalangin ang pangailangan ng bawat isa. Hindi lamang ito simpleng pagtitipon, kundi isang pagkakataon upang palakasin ang ating relasyon sa Diyos at ang pagkakaisa ng buong iglesia. Ang prayer meeting dito pinapalalim ang ating relasyon sa Diyos. Kasi sa panalangin, mga kaibigan, tayo'y nakikipag-usap sa Diyos. Nagpapasalamat sa Diyos sa buong isang linggong nagdaan na siya ay patuloy na nagbibigay sa atin ng lakas. Ibinabahagi natin sa Kanya ang ating mga pangamba, problema, pangarap at pasasalamat. Habang patuloy tayong nananalangin, mas nakikilala natin ang Kanyang kalooban at higit na tumitibay ang ating pananampalataya. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo, ayon sa Santiago 4:8. So ang talatang ito ay isang paanyaya ng Diyos na magkaroon tayo ng mas malalim na relasyon sa Kanya. Kapag tayo ay lumalapit sa Diyos, mga kaibigan, sa pamagitan ng panalangin, pagbabasa ng Kanyang salita, at pagsunod sa Kanyang kalooban, nararanasan natin ang Kanyang presensya at pagmamahal. Sa panahon ng problema at panghihina, huwag tayong lumayo sa Diyos. Mas lalo tayong lumapit sa Kanya, sapagkat kapag lumapit tayo sa Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Ang prayer meeting ay pinag-isain nito ang mga mananampalataya, no? Pinag-isa nito ang mga mananampalataya. Kapag sama-samang nananalangin ang iglesia, nabubuo ang pagkakaisa. Ang mga personal na problema ay nagiging pagkakataon upang magdamayan. Walang sino man ang kailangang humarap sa pagsubok ng nag-iisa dahil may mga kapatid na handang makinig, umunawa at manalangin kasama niya. Ang prayer meeting ay nagbibigay ito ng lakas sa panahon ng pagsubok. Lahat tayo, mga kaibigan, ay dumaranas ng problema. Sa pamilya, sa trabaho, pananalapi, kalusugan at iba pang bahagi ng buhay. Sa prayer meeting, nakakatanggap tayo ng espiritual na lakas at pag-asa. Ipinapaalala nito sa atin na ang Diyos ay kasama natin kahit mahirap ang ating pinagdaanan. Ang prayer meeting, nagiging daan ito upang makita ang kapangyarihan ng Diyos. Maraming bagay ang hindi natin kayang baguhin sa sariling kakayahan, di ba? Ngunit mga kaibigan, ang pananalangin, ipinagkatiwala natin ang mga ito sa Diyos. Kapag nakikita natin ang mga kasagutan sa panalangin, lumalalim ang ating pagtitiwala sa Kanya. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa, ayon sa Santiago 5:16. Dito ipinapaalala sa ating ng talatang ito na
ang kapangyarihan ng panalangin. Hindi natin kailangan harapin ng mag-isa ang ating mga problema, ang ating kahinaan at pagsubok bilang magkakapatid sa pananampalataya. Tinatawag tayo na magtulungan, magpatawad, at manalangin para sa isa't isa. Ang taimtim na panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan. No? Makapangyarihan yan, mga kaibigan. Kaya huwag nating maliitin ang ating panalangin. Maaring ang simpleng panalangin natin para sa isang kapatid ay maging daan upang siya ay magkaroon ng lakas, magkaroon ng pag-asa at kagalingan. Kaya sa prayer meeting, hindi lamang tayo nananalangin para sa ating sarili. Natututo tayong dalhin sa Diyos ang pangangailangan ng iba. Ang prayer meeting, mga kaibigan, tinuturuan tayo nitong unahin ang Diyos. Sa isang mundong abala sa maraming gawain, ang prayer meeting ay nagbibigay sa atin ng panahon upang huminto, upang manahimik at ituon ang ating puso sa Diyos. Ipinapaalala nito na hindi lamang material na pangangailangan ang mahalaga, kundi higit sa lahat ang ating espiritual na buhay. Ang prayer meeting, mga kaibigan, nagbibigay ito ng pagkakataon na ipanalangin ang iba. Hindi lamang sariling pangangailangan ang dapat nating idalhin sa Diyos. Maaari nating ipanalangin ang ating pamilya, ang ating mga pastor, ang ating mga guro, ang ating mga kabataan, ang mga may sakit, mga nangangailangan, mga manggagawa at maging ang buong komunidad at bansa. Ang prayer meeting, mga kaibigan, ito'y nagpapalakas sa gawain ng iglesia. Ang isang iglesyang nananalangin ay isang iglesyang naghahanda upang maglingkod bago tayo gumawa ng mga plano at desisyon. Kailangan nating humingi ng karunungan sa Diyos. Ang prayer meeting ay tumutulong upang ang mga gawain ng iglesia ay hindi lamang nakabatay sa sariling kakayahan, kundi sa patnubay ng Panginoon. Ang prayer meeting, mga kaibigan, ay hindi lamang isang programa ng iglesia. Ito ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng isang mananampalataya. Kapag tayo ay sama-samang nananalangin, ipinapahayag natin na kailangan natin ang Diyos. Ipinamakita rin natin na ang iglesia ay isang pamilya na nagtutulungan, nagdadamayan, at nagtitiwala sa Panginoon. Kaya mga kaibigan ko kay Kristo, huwag nating tingnan ang panalangin, ang prayer meeting, bilang obligasyon lamang. Tingnan natin ito bilang banal na pagkakataon upang makalapit sa Diyos, mapalakas sa isa't isa, at makita ang kanyang pakilos sa ating buhay. Sapagkat kung saan may 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. Mateo, Kabanata 18, talatang 20. Ipinapaalala sa atin Jesus na hindi tayo nag-iisa sa ating pananampalataya. Kapag tayo ay nagkakatipon upang manalangin at magpuri sa Diyos, naroroon ang kanyang presensya sa ating kalagitnaan. Kaya mahalaga ang pagdalo sa prayer meeting, mga kaibigan. Huwag tayong mag-atubili na pumunta sa ating iglesia upang makipagdalanginan. Dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas, buhay, upang tayo ay patuloy na magpuri, makipag-ugnayan sa Kanya. Hindi lamang tayo pumupunta upang makinig o magsalita, kundi upang sama-samang hanapin ang Diyos
at palakasin ang isa't isa. Kapag nagkakaisa tayo, mga kaibigan, sa pananalangin, nagiging mas matatag ang ating pananampalataya. At mas nararanasan natin ang presensya ng Panginoon. Kaya ito ang hamon sa atin, mga kaibigan. So, ang prayer meeting ay hindi lamang isang gawain ng simbahan. No? Hindi lamang isang gawain ng simbahan. Ito ay pagkakataon upang makalapit tayo sa Diyos at mapalakas ang ating pananampalataya. Marami tayong dahilan upang hindi makadalo. Naroon yung pagod, naroon yung trabaho, naroon yung problema, oras, o minsan ay kawalan ng gana. Ngunit mga kaibigan, ang tunay na hamon na ito, ano ang inuuna natin? Ha? Ano ang inuuna natin? Ang ating mga dahilan o ang ating relasyon sa Diyos? Importante mga kaibigan, yung ating relasyon sa Diyos ang ating uunahin. Kasi ayon sa Hebreo, Kabanata 10, talatang 25, ay nagpapaalala sa atin na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon bilang mga mananampalataya. Sa darating na prayer meeting tuwing Huwebes o Miyerkules or Huwebes, no, mga kaibigan, gumawa tayo ng paraan upang makadalo. Gumawa tayo ng paraan. Huwag tayong tatamad-tamad dahil kung ang Diyos, mga kaibigan, ay hindi na magbibigay sa atin ng pagpapala, nako, delikado yan, mga kaibigan. Kaya huwag nating hintayin na maging madali ang lahat bago tayo manalangin. Lumapit tayo sa Diyos. Kahit tayo ay pagod, kahit tayo ay may problema o nangangailangan ng kanyang tulong. Isang panalangin, isang presensya, at isang puso handang lumapit sa Diyos ay maaaring maging pagpapala sa buong kapatiran. Kung mahalaga sa akin ang Diyos, ano ang kaya kong isakripisyo upang makadalo at makapanalangin kasama ang aking mga kapatid? Yun po ang tanong sa ating sarili, mga kaibigan. Kung mahalaga sa iyo ang Diyos, kaibigan, ano ang kaya mong isakripisyo upang makadalo at makapanalangin kasama ang iyong mga kapatid kay Kristo? Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Diyos at Ama, maraming salamat po sa pagkakataong kami ay muling nagkatipon upang manalangin at makinig sa iyong salita. Salamat po sa iyong presensya, pag-ibig, at walang sawang paggabay sa aming buhay. Panginoon, tulungan mo kami maging tapat sa pananalangin. Bigyan mo kami ng pusong laging naghahanap sa iyo at pagnanais na dumalo at makiisa sa panalangin kasama ang aming mga kapatid. Alisin mo ang aming katamaran. Alisin mo ang aming panghihina at mga dahilan na humahadlang sa aming paglapit sa iyo. Pagpalain mo ang bawat pamilya, bawat kapatid, at bawat taong may dalang mabigat na problema. Bigyan mo sila ng lakas, kapayapaan, karunungan at pag-asa. Naway hindi lamang kami manalangin kapag may problema, kundi maging bahagi ng aming araw-araw na buhay ang pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa iyo. Sa lahat ng aming panalangin at mga kahilingan, ang iyong kalooban ang maangyari. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.